Hi Aquarius, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Aquarius please. Give me the message for Aquarius. Meron ditong Leo energy. Give me the message for Aquarius. Meron ditong Mars. Give me the message for Aquarius, please. Meron ditong Aquarius energy. Maybe meron kang person na Aquarius and Leo. Okay? Start na tayo. Dito sa Leo energy, maybe sa birth chart mo, meron nakapaloob na Leo. Sa Leo, meron kang lakas na tulad ng isang leon, tapang na tulad ng isang leon. Confident ka, nafe-feel ko din dito na malaya kang kumikilos or malaya kang gumalaw ng iyong mga gustong gawin. Yung tipo na walang kumokontrol sa'yo. Nakikitaan ko rin dito na creative ka. Marami kang idea na mga pumapasok sa iyong kaisipan. Nafe-feel ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na self-confidence. Mayroon kang self-confidence, okay? Kumbaga, confident ka sa mga tinatahak mo, confidence ka sa mga ginagawa mo, or pwede rin sabihin na confident ka sa mga bagay-bagay. May lakas sa tapang ka ng loob, okay? Ito lang nafe-feel ko. Then dito, sa Mars, sinabay ng Mars, nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na hindi ka sumusuko sa hamon ng buhay. Nafe-feel ko dito na dire-diretso ka. Kapag meron kang sinet na goal, ginagawan mo to ng paraan or sinisinop mo na talagang matugunan yung mga gusto mo. Ito lang yung nafe-feel ko kasi meron ako nakikita dito na ant, langgam. Nakikitaan ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na matiisin, mapag-impok, matyaga, ganon. Kasi ang mga langgam kasi masisipag yan kumbaga inuuna nila yung kanilang pagkain, yung kanilang kapakanan, So nakikitaan ko rin dito na ikaw ay yung tipo ng tao na good provider para sa iyong family. Hindi mo ginugutom ang iyong pamilya. Nafe-feel ko din dito na talagang dibdiban ka kapag nagtatrabaho. Meron ditong sword. Nakikitaan ko rin dito, na kahit marami kang pagsubok na kinakaharap, talagang patuloy ka pa rin, nagmo-moving forward ka. Hindi ka sumusuko sa hamon ng buhay, okay? Nakikitaan ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na ipinagtatanggol mo yung sarili, yung hindi ka talaga nagpapatapak sa ibang tao, okay? Ito lang nakikita ko. Then, meron ditong Aquarius energy. Maybe meron kang Aquarius sa birth chart mo. Okay, paano malaman yung birth chart? Tingnan nyo yung oras ng kapanganakan, kung kailan ka pinanganak. Then, tingnan nyo sa apps ng birth charts kung ano yung pinakakaloob ng iyong birth chart. Meron doon, maliban sa ikaw ay Aquarius, meron pa doon nakapaloob kung bakit ganyan yung pag-uugali mo, kung bakit ganyan yung personalidad mo, okay? Then dito, sa Aquarius, nakikita ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na unique, meron kang pagka-originality. Nakikita ko rin dito na sinusunod mo yung iyong intuition. May pagka-pilosopo po. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na hindi halos lahat, ito na yung nafe-feel ko. Matalino ka, kaya mo digahan or digahan yung mga tao na meron pabarang na sinasabi sa'yo, okay? Kasi nakikitaan ko rito na hindi ka basta-basta nagpapatalo, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin, napipil ko na matalino ka. Matalino kang tao. Yung bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo ay ginagamitan mo ng pag-iisip na yung logika sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. Okay? Hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Meron kang sariling desisyon. Yun yung nararamdaman ko, okay? Give it a message. Hindi halos lahat makaresonate. Piliin niyo na lamang. Give me the message for Aquarius, please. Meron ditong Diana.
Be the one of nature. Nafe-feel ko dito na mahilig ka sa nature, or pwede rin sabihin na mahilig ka sa paghahalaman, or sinasabi dito no na kapag ikaw ay nakakaramdam ng mga problema, masarap sa pakiramdam na pumupunta ka sa mga nature, or iminumungkahi dito na kapag sobrang stress ka na, depressed ka na, try mong pumunta sa mga nature or mag-relax ka doon or mag-recharge. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Then nakikita ko rin dito, no, yung iba sa inyo mahilig sa halaman, mahilig sa hayop. Okay, ito lang nakikitaan ko. Meron ditong meron din ako nakikita dito na Sagittarius. Okay, maybe may person kang Sagittarius. Ito lang yung nafe-feel ko na mahilig sa nature. Give me the message. Meron ditong new moon. So, nakikitaan ko dito na meron ditong new start, fresh start, new beginning, nakikitaan ko rito na handa ka na sa mga pagbabago, handa ka na magsimula muli, no? Kung ikaw man ay nakaranas ng mga kabiguan or something na hindi maganda sa iyong past, no? Handa ka nang tanggalan ito, handa ka nang magsimula para sa ikauunlad mo. Okay, ito lang nakikil ko. Or pwede rin sabihin na kung naka-stuck ka pa rin sa sitwasyon, sinasabi dito, no, na kailangan mo nang mag-moving forward, tanggalan na yung mga hindi na makakabuti or hindi na makakadulot ng maganda sa iyo. Okay, ito lang yung nakikil ko dito. Meron ditong full moon. Harvest the fruit of your hard work. So, sinasabi dito, no, na aani ka na ng tagumpay, aani ka na ng pagpapala, no, biyaya. Kasi kung ano man yung mga itinanim mo, or sabihin natin na kung ano man yung mga tinatrabaho mo, nakikitaan ko dito na meron na ditong pag-aani na kung saan ito'y magbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa'yo. Or kung hindi naman ikaw ito, or nagbabala ka palang mag-umpisa, darating yung panahon na i-harvest mo yung mga ginagawa mo, no, dahil ito'y magkakaroon ng magandang bunga. Ito lang yung nafe-feel ko. Tinakikitaan ko rin dito, no, sa full moon. Ikaw yung tipo ng tao na maingat, pinoprotektahan mo yung sarili mo, kasi meron ako nakikita ditong mata. So, nakikitaan ko dito na malinaw ka mag-isip, clear ang vision mo. Then nakikitaan ko rin dito na marami kang gustong mangyari or marating sa iyong buhay, okay? Na kung sana pinapangarap mo na balang araw magkaroon ka ng ng mga bagay na ginugusto mo, na kung sana merong patuloy, may pag-unlad at may pag-asenso sa buhay mo. Ito lang yung nakikita ko. Then dito sa magic wands, focus your energy. Sinasabi dito na mag-focus ka sa mga bagay-bagay or sa iyong goal. Kung ano man yung iyong pangarap, dun ka muna mag-focus nang sa ganun, mapagtuunan mo ng pansin at matrabaho mo ng maayos yung mga gusto mo or kung ano man yung mga balak mo. Okay, ito lang nafe-feel ko. Kailangan mo lang dito mag-focus. Kung ano man yung mga plano mo, kung ano man yung karerang ginagawa mo, or kung ano man yung gusto mong simulan na trabaho, or kung ano man yung mga binabalak, kailangan dito ng focus. Okay? Then nafe-feel ko din dito, kailangan mo din dito na manalangin. Okay, nang sa ganun ma-attract mo yung mga blessing. At syempre, kailangan mo din dito humingi ng protection kay Papa Jesus, kay God, at sa kung kanino ka pa naniniwala. Ito lang yung nakikita ko dito. Give me the message. Give me more information. Tumalisik to. Health. So, sinasabi dito na ingatan mo ang iyong kalusugan, pagtuunan mong pansin ang iyong kalusugan, kasi ang kalusugan ang pinaka masasabing yaman mo na hindi mananakaw ng iba, Kumbaga, health is a wealth, ganyan. Then, nafe-feel ko din dito, na ikaw yung tipo ng tao na merong mabuti, may mabuting puso. Ito lang nafe-feel ko dito. Ayan. Give me more information. Meron dito tumalsik, envy. So, sinasabi dito, nakikitaan ko rito, na may time na nakakaramdam ka din ng selos sa iba, sa mga tinatamasa ng iba. Pero ganun pa man, yung selos or inggit na iyan, hindi naman to yung
negative way, no? Kumbaga, iniisip mo dito na yung selos or inggit, sabihin natin na nagkakaroon ka dito ng, sana magkaroon din ako ng ganon. Sana, magkaroon din ako ng blessing na katulad ng tinatamasa ng ibang tao. Pero ganun pa man, ang nangyayari kasi dito, kanya-kanya lang kayo ng challenge, kanya-kanya lang kayo ng pagsubok kung paano nyo makakamtan yung blessing na para sa inyo. Kumbaga, yung envy dito, no, iniiwasan mo tong maging masama para sa iyo kasi alam mo sa sarili mo na yung inggit ay hindi makakabuti or hindi makakadulot ng maganda para sa iyo. Kaya, ginagawa mo tong inspirasyon. Ito lang na-feel ko kasi yung bawat pag-asenso ng isang tao, may kanya-kanya kasi yung paraan or kung may kanya-kanyang oras na kung saan alam mo ito, okay? Ito lang na-feel ko dito sa NB. Iwasan yung mainggit sa kapwa, okay? Give me more information. Meron ka dito na adversity. Sinasabi dito, no, tinatanggap mo lahat ng mga pagsubok. Yan, pasensya na sa ingay ng tricycle, okay? Start na ulit ako. Sa adversity, sinasabi dito na tinatanggap mo yung pagsubok. Kumbaga, handa ka sa mga pagsubok, handa ka harapin yung mga pagsubok na iyan. Dahil dyan sa mga pagsubok na yan, alam mo na meron ka dyang matututunan kung paano ka lalago bilang isang individual. Okay? Then, nafe-feel ko din dito, sa bawat challenge na yan, nagiging kang flexible. Kumbaga, nagiging madali na sa'yo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, meron ditong happiness na naghihintay sa'yo. Na kung saan, itong happiness na ito ay nagsasabi sa'yo na you're in the right path. Na kung saan, meron ditong evolve or meron ditong paglago or meron ditong pag-unlad na gumaganap sa buhay mo. Kasi nagkakaroon ka dito ng positibong pananaw sa buhay. At dahil doon, nagiging kang kontento at masaya kung ano man, kung saan ka man kinalalagyan ngayon. Okay? Ito na yung nafe-feel ko dito sa happiness. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Aquarius. Meron ditong growth. Yung sinabi ko kanina, lumalago ka, okay? Maraming mangyayari or magaganap sa'yo, Meron ditong tagumpay. Kumbaga, magkakaroon ka dito ng kung ano man yung mga hinihiling mo or kung ano man yung mga gusto mong plano or yung mga gusto mong simulan, magkakaroon yan dito ng pag-aani. Okay? May pag-aani ng tagumpay. Kailangan mo lang dito maging patient. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. May paglago. Pero ganun pa man, kahit lumalago ka dito, meron pa rin mga tao na naiintriga kung paano ka lumalago sa panahon ngayon. Meron ka ditong pag-iingat, Sinasabi dito, sa insecurity kasi lumabas tong envy. So, confirmation, hindi mo hinahayaan na lamunin ka ng insecurity or sabihin natin ng inggit sa katawan kasi alam mo ito'y masama, okay? Then nakikita ko rin dito na pinoprotektahan mo yung sarili mo na lamunin ka ng mga ganung pakaramdam. Kasi meron ditong tukso or pwede rin sabihin na meron kang mga kasamahan sa trabaho, merong inggit na nanunulusol sa'yo kung bakit ka nakakaramdam ng ganitong pakiramdam, Pero ganun pa man sinasabi dito na sundin mo yung puso mo, Kung alin yung makakabuti para sa'yo. Then dito na sa trickery, sinasabi dito, mag-ingat ka ng mga yung tipo bang pag-ingatan mo kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Pag-ingatan mo kung ano yung mga ikukwento mo. Kasi meron ditong pandaraya, meron ditong posibilidad na mandaya sa'yo. Kasi nakikita ko rito na ikaw ay lalago or pwede rin sabihin na lumalago ka na sa panahon ngayon na kung saan nag-aani ka na ng tagumpay. Kasi kung may kita mo dito, may dalawang tao na nakasilip. So, ibig sabihin, may nagmamatsyag, may nag-i-stalk, may pandaraya, Pero ganun pa man, sinasabi dito na magikang matalino dito. Huwag ka basta-basta magkukwento kung ano may yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Nang sa ganun, hindi ka padaanan ng mga blockage or mga bad energy na kung saan humahad lang sa pagpapatuloy ng iyong pag-asenso. Kaya sinasabi dito na pag-ingatan, huwag magkwento-kwento ng mga magaganda nangyayari sa iyo. Dahil nafe-feel ko meron ditong naiinggit. Kaya siguro din lumabas yung insecurity kasi ko yung tipo ng tao na hindi inggitera, ganon.
Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi alam mo sa sarili mo na masama ang mainggit. Kaya may mga tao dito na naiinggit sa'yo dahil meron kang ganung attitude. Meron kang mabuting kalooban, may mabuti kang puso, no? Na kung saan meron ditong trickery, meron ditong pandaraya. Kaya ingat ka lamang din sa mga tao, okay? Ito yung nafe-feel ko. Ayun lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.